So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Galit na galit po itong mga DDS ngayon. Kasi daw po, pinagbabawalan daw po yung mga pulis na magsalita para po magbigay ng simpatya kay Digong. At meron po silang memo ngayon na pinagbabawal nga po ang mga pulis na magsalita or magbigay po ng pahayag. Ito daw po ay labag sa constitutional rights ng tao na sa free speech. In the first place, mga kababayan, ganyan po katanga mga DDS. Una sa lahat, ang pulis po kasi, apolitical po yan. Dapat po ang pulis hindi po sumasali sa usaping politika. Kitty. Ano ba sabi ko? Di ba Kitty? Katie ba sinabi ko? So ito mga kababayan, no? Ito alakihan natin, taka lang, para makuha nyo yung sinasabi natin dito. Ito, tinan nyo to. Ito. Yan, okay. So ngayon ito, may mga lumalabas po na screenshot ngayon dito. Ito po, mga post po ito ng mga police sa Facebook nila. Yan. So, Solid Duterte, we stand with PRRD. Oh, mga police po nagpo-post diyan. Ngayon, naglabas po ng memo ang PNP. March 6 pa pala ito, no? Tagal na pala nito. Hindi pa nahuli si Digong nito, no? Okay. Sabi dito, no? Reference memorandum from this office dated March 11. March 11 pa pala. Sakto pala. March 11 with subject reiteration of PRO number 2 implant to PNP. Guidelines in posting of contents of special and social media. This pertains the memorandum regarding the reiteration on the guidelines in posting of contents on social media. In this regard, you are once again directed to remind your personnel to refrain from sharing, commenting on national issues, and direct the following named personnel to explain in writing for violating the said policy. So may mga pangalan po na pulis dito. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. So meron pong 5 pulis po ngayon ang pinag-explain po ng PNP. Kasi nga po, sumasali po sa usaping politika. Tandaan po natin mga kababayan na ang PNP po ay dapat po sumunod po sa konstitusyon. So ano bang konstitusyon natin? Ang chief of command po natin is yung presidente. Hindi na po presidente si Digong. Oh. At ngayon mga kababayan, ang tanga-tanga nyo naman, no? Actually, dapat po wala na pong bobong pulis eh. Sa totoo lang. Kasi una sa lahat mga ka-streetwise, no? Ngayon po, dapat po, ang pulis po dapat, degree holder. Dapat po graduate po ng 4 years. At dapat po ang pulis po ngayon, kung hindi siya degree holder, dapat po graduate po siya ng PNPA. Di ba? Pero ang point natin dito, bakit po kayo sumasali sa usaping politika in the first place? Pinag-aralan niyo po yan sa eskwelahan. Bawal po yung ginawa ninyo. Ano yan? Dapat nga mag-resign na kayo eh. Ang dami pong gusto magpulis. Ang dami pong graduate ng criminology, hindi makapasok. Tapos kayo nakapasok kayo. Isasakripisyo ninyo yung pagiging post ninyo dahil kay Duterte. Di ba? Bawal yung ginawa ninyo. Ngayon itong mga bobong mga DDS naman, di ba, pinagtatanggol pa nila itong mga pulis na to. Mukhang wala talaga mga alam itong mga hayop na to eh, no? Dahil siguro yung mga pulis na yan, ay hindi sa Davao Police. Hindi Davao Police eh. Kung Davao Police, maintindihan pa natin, pero ito, Isabela, Santiago, di ba, Ilocos? Santiago sa norte yan, di ba? Oh, Isabela, Santiago, RMFB, NVP, PO. Oh. Doon po sila. Oh. Ako na, nakakaano, no? Norte yan, alam ko yung Santiago, sa norte yan eh. So ito nga po, no? So sabi dito, furthermore, be reminded that any personnel who intentionally or negligently fails to adhere to the aforementioned directive shall be held liable for simple neglect of duty as per NAPOLCOM Memorandum Circular Number 2016 pa pala ito, itong batas po na to. So ang tanong dito, no, anong meron sa Duterte? Bakit yung sinusuportahan kayong mga pulis kayo?
In the first place, no, yung pinagmamalaki ninyo, tingnan ninyo yung pinagmamalaki po na tinaasan daw po yung sweldo ng kapulisan, hindi naman po kay Duterte yan. Cagayan, no? Cagayan, Santiago, Cagayan. O, di ba? Yung pagtaas po ng sweldo ng mga pulis, di ba? Sino ba nagbabayad niyan? Ito inuulit ko lang tayo po, pabor po tayo sa pagtaas nga po ng sweldo ng mga AFP tsaka ng PNP natin. Pabor po tayo kasi deserve po nila yan. Pero ang ginawa po kasi ni Duterte, mga kababayan, tinasa niya yung sweldo ng mga pulis nang wala namang pagkukuhanan ng pera. So, ang ending nito mga kababayan, pag itong mga pulis po na to, itong mga AFP po na to, nagretiro po ito ng after 10 years, bankrupt po ang Pilipinas. Origin to lahat. Bankrupt po ang Pilipinas. Kasi po itong mga pulis po na to, itong mga AFP po na to, tinaasan mo yung sweldo, tataas din po ang mga pensyon nito. So, saan kukuha ng pera ang gobyerno para bayaran ito? So, ang ginawa nga po ni Digong, tinaasan ng sweldo, bahala kayo sa future. Bahala kayo sa buhay ninyo, importante tinaasan ko yung sweldo para mauto ko sila. Ayun lang yun O tama, tinaasan ng sweldo para hindi babaliktad. Ngayon, ang problema ngayon ng gobyernong ito, na kapag itong mga pulis po ito ay nagretiro ng 10 years, syempre, pag nagretiro pa ang mga pulis po na yan, ngayon, ng 10 years, after 10 years, may mga bagong pulis na naman na darating. So, dodoble po yung gastos po ng gobyernong ito. Ayun po, hindi po malamang naisip ni Digong yan. Pero syempre, malinaw dito, ay importante, taas ang sweldo ng pulis, bahala na kayo sa susunod. Ganon. So, kanino kayo may utang na loob? So, ngayon mga kababayan, sabi ko sa inyo So, ito. So, actually, ito pa yung mga post nila, no? Yan. Grabe naman to. Ito, naniwala kayo dito? Si Duterte? Merong katabing oxygen? Na hindi nakasaksak? Di ba? And actually, mga kababayan, hindi niya ba nakuha yung point? Ginagamit lang po ni Duterte itong mga pulis po na to para magkudeta. Tingnan nyo ito Kahit nung uhulihin na lang po siya mga kababayan, ginagamit niya pa rin po yung mga pulis tsaka mga sundalo para magkudeta. Ito, tingnan nyo to, Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo Yes, possible po. Wireless transmission of oxygen po. Tanga po. Hopeless tong mga DDS na to, no? Ayan Uhulihin na lang po si Digo. Ginagamit pa rin po yung mga pulis. Ginagamit pa rin po yung mga sundalo. Kayo mga sundalo, anong kasalanan? Kung hindi mo alam kasalanan mo, pumatay ka ng tao? Hindi mo alam kasalanan mo kung ba't kayo nuhuli? Tandaan nyo mga kababayan malupit po ang ginawa ni Duterte. Kung si Duterte po mga kababayan, nagtagumpay po sa mga plano niya, kawawa po ang Pilipinas nito. Di ba? Ano ba plano ni Duterte? Magkudeta. Gamit po ang AFP, gamit po ang mga pulis. Ang problema, dami na auto. May mga nauto. Di ba? Tignan nyo. Uhulihin na lang, nagpapaawa pa sa mga pulis. Nagpapaawa pa sa mga sundalo.
Oh, nanunumbat ng wala naman dapat isumbat. And by the way, mga kababayan, ito nakita ko rin to no? May mas malinaw pala dito. Saka hanapin ko Ito. Wait ito nabalita ito yung January 2025. PNP is more modern a political force. O, tandaan natin The Philippine National Police has reaffirmed its commitment to evolving into a technology-driven, professional, and a political police force dedicated to preserving peace, order, and constitution as a nation users in 2025. So malinaw mga kababayan na wala pong dapat na pinapanigan ang mga pulis sa usaping politika. O di ba? O parang ganito, parang ganyan mga bobong DDS. Addict spotted. Una sa lahat, kilala mo ba ako? Una sa lahat, kilala mo ba ako? Alam mo ba pangalan ko? Alam mo kung paano ako nabubuhay. Ganyan po kabobo ito mga bobong mga DDS mga babayan. Porket na kinukundina mo si Duterte para sa kanila addict ka. Bobo, tanga. Alam niyo dyan ako names talaga no? Sobrang katangahan po ng mga DDS. 'Di ba? Kung di red tagger, drug tagger. Ugaling yun na talaga yan, no? 'Di ba? Kilala niyo ba ako? Oh. Adik kagad. Bubo. Utak biya, utak ipis. Oh. So ngayon mga babayan ito. Ay, di ko pala nilipat. Ito pala. Ito binasa ko. Ito pala yung binasa ko. Sorry. Sabi nila, nangyari dito. Ito problema. Actually, may problema talaga yung StreamYard, no? At yun, ito. Yan, ito pala yun. Oh, di ba? So, bawal po talaga sa pulis yun. Di ba, tandaan po natin po na ang pulis po dapat po ay sumusunod po sa konstitusyon. Di ba? And then, by the way, mga babayan, no, nakita ko nga po ito. Tingnan nyo to, ito. So, nakakuha tayo ng copy ng mga pulis nga po na bigyan po ng memo. So, tingnan nyo, tingnan din nyo yung mga ranggo, mga uhugin pa pala itong mga to. Oh, patrolman. Dalawang patrolman. Apat na patrolman. Patrolman yan, di ba? Yung PAT. Tama ba? Tama, di ba? Correct me if I'm wrong, Tama, di ba? Patrolman. O, patrolman. Yung PFSG na yan. Hindi ko alam, no? Pasensya na, hindi ako aware sa sa ranggo ng mga pulis. O, for patrolman. So, mga bata. O, di ba? Mas maganda mag-resign na kayo habang maaga pa. Di ba? Hello, Sir Takero. Ako din nasabihan na adik sa comment section. O di ba, Ate Weng, di ba? Tanga lang mga yan Tanga yung mga yan. Oh. So, ito yung mga post nila. Okay. Yan. So, ngayon mga kababayan kasi, ito yung sinasabi ko Noong November 26, 2024, ito yung malupit na ginawa nga ni Digong. PRRD shameless call for AFP to betray Constitution, Filipinos unacceptable. Ito basahin lang natin Master Sergeant pala yon. Police Master Sergeant. Okay, thank you. Maraming salamat. Sorry, medyo mataas yung rank ko na Master Sergeant, no? Sabi dito, no? The brazen call of former President Rodrigo Duterte for armed forces of the Philippines to overthrow the government is unacceptable. Hindi katanggap-tanggap ang marahas na pag-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo at pag-aalsa. Executive Secretary Lucas Bersamin said in a statement on Tuesday, maghintay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Ayan po sinasabi natin dito mga kababayan. Kayong mga pulis po kayo na naniniwala kay Duterte, na aktibo pa, ginagamit lang po kayo ni Digong para po sa kanyang political na ambisyon. Ang linaw-linaw po, hindi niyo po ba naiintindihan yan?
Yung mga retirado ng mga AFP po na yan. Maintindihan po natin yan. Kung bakit sila kumakampi kay Duterte kasi nga po, nabigyan po ng pabor. Sila po yung mga na-appoint. Pero kayong mga hindi pa na-appoint na mga kabataang mga polis na inuuto ni Duterte, magising-gising po kayo. Di ba? May tamang proseso at may tamang panahon para po maluklok po sa kapangyarihan ulit. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Malinaw po na ginagamit lang po ni Duterte itong mga pulis po na to para po sa kudeta. Kasi kayo naman, napapauto naman kayo. So, whatsoever, no? Pero para sa akin, ano naman to? What you call this? Ano naman? Ano yan eh? Kumbaga tawag nito, tama. Tama po yung ginawa po ng PNP para po ipag-explain or pasagutin itong mga pulis nga po na to na nagpost sa social media. Kasi nga po pulis po kayo. Dapat po ang sinusunod niyo po konstitusyon, hindi si Duterte. Di ba? So yun mga ka-streetwise na sodyang po sa Team Replay, ano po man sabi nyo nga po dito sa pagkundina ng PNP mismo sa mga pulis na nagpo-post po sa Facebook na pagsuporta nga po kay Digong. So kayo ba, naniniwala ba kayo na ito po ay ethical? Naniniwala po ba kayo na tama lang ito? Or baka DDS din kayo? Baka sabihin niyo freedom of expression na naman. So yun mga kababayan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then kayo din ba? Agree din po ba kayo na dapat sila po ay mag-resign na lang? Resign na lang para wala nang usap-usap? Oo. Dapat tanggalin na nga yung mga yan eh. Kasi ang point ko dito, no, tinuro sa kanila yan. Bago po sila naging pulis, tinuro po sa kanila na bawal po yung ginawa nila. Dapat ito tanggalin na, dapat ito sibakin na. Ang dami pong gusto maging pulis. Oh. So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa next topic. May next topic pa pala tayo ito.